Naranasan mo na ba na parang binabaliwala ka ng mga tao sa paligid mo? Naranasan mo na ba na ang mga nangyayari sa buhay mo ay hindi naman ang mga pinaplano mo o hindi naman yung mga gusto mo? Ano bang ginagawa mo sa mga pagkakataong ito? Ikaw ba ay nagpapatianod sa buhay? O ikaw ba ay lumalaban para makuha ang iyong matinding kagustuhan? Nako, isa pong experience ang ating pakikinggan ngayon na pinadala sa ating tagapakinig na si MJ. Huwag na natin pang patagalin ito. Eto na't atin ang sisimulan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming pangyayari sa ating buhay na kung minsan ay hindi natin maintindihan kung papaanong humantong sa ganon. May mga pangyayari na akala natin ay nagtatapos lang sa isang eksena, pero may mga pabalik pa pala. Dear Mama Mia, hello po sa inyo, Mama Mia. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na MJ. 34 years old na ako. May asawa. Mama Mia, since 2009 ay kami na ng asawa ko at kinasal kami ng 2018. Ang kwento ko po ay itatanong ko sa inyo kung anong klaseng babae ba ako. Kung may sakit ba ako o wala. Kasi maging ako sa sarili ko, Mama Mia, ay hindi ko na alam at hindi ko na maintindihan. Yes, Mama Mia. Kung nagtatanong kayo kung anong klaseng sakit ba ang tinutukoy ko, yun ay ang pumapasok ngayon sa isipan ninyo. Sa edad ko po kasing 34 years old, ay nasa 10 lalaki na po ang nakatalik ko. Kahit may asawa na ako, Mama Mia. Opo, kahit may asawa na ako, ay meron pa rin akong nakakatalik na iba. Yung iba doon ay nakarelasyon ko. Yung iba naman ay fling lang. Bukod pa dyan, may iba po na hanggang halikan, laplapan at himasan lamang. Sisimulan ko po ang aking kwento simula nung bata pa po ako. Dito ko po uumpisahan sa pagbabakasakali na maintindihan nyo ang aking mga pinagdaanan. Mama Mia, anak ako sa pagkadalaga ng aking ina. Lumaki ako sa aking lolo at lola. Masasabi kong napalaki naman nila ako ng maayos. Nung bata ako ay may mga kamag-anak namin na nakatira din sa bahay ng lolo't lola ko. Meron pong mga kamag-anak kami na lalaki na nakitira dun sa tinitirhan ko rin. In short, malayong tito ko na po siya. Dahil siguro sa sabik ako sa pagkalinga ng isang ama, ay palagi po akong lumalapit-lapit sa kanya at kumakandong at nagpapakarga. Yun po ang natatandaan ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ilang taon ako exactly noon. Sa tansya ko, siguro ay mga 6 years old kasi hindi na malinaw sa isipan ko ang lahat ng alaala. Dahil nga siguro sobrang bata pa po ako. To cut the long story short, Mama Mia, opo, namolestya po ako ng tiyuhin ko na nakatira din sa bahay ng lolo't lola ko. Molestya pala ang tawag doon sa ginagawa niya sa akin. Pero at that time,
ay hindi ko naman alam na pangmomolestya pala yun at masama pala yun, Mama Mia. Ngayon ko lang po nalaman o nung lumaki na lang ako tsaka ko nalaman ang tungkol doon. Nung nagkaisip na ako, tsaka na pumasok sa isipan ko ang katotohanan tungkol sa pang-aabuso at tungkol sa pakikipagtalik. Mama Mia, hindi naman siguro ako tuluyang naangkin ng tito ko. Bagkus ang natatandaan ko, hindi ko alam kung bunga ng aking imahinasyon o ito talagang nangyari. Pero pakiramdam ko ito talagang nangyari, Mama Mia, dahil vivid pa po sa isipan ko ang lahat. Daliri lang po niya ang ginagamit niyang sandata para sa akin. Opo, Mama Mia. Nakakainis man pong isipin, pero sa murang edad ko noon, ay ginagamitan na niya ako ng daliri. Hindi ko rin alam kung bakit sa mura kong edad ay wala sa isip ko noon ang magsumbong kanino man. Sa tuwing kumakain kami ay lagi niya akong pinapatabi sa kanya ng upo kasi hinihimayan niya ako ng tuyo na lagi naming ulam noon. Tinatanggalan niya ng mga buto ang tuyong kakainin ko. Tinatanggalan niya ng tinik, in short. Sa totoo lang, Mama Mia, kaya naman ang tingin sa kanya ng aking lolo't lola ay isang mapagmahal na tiyuhin. Dahil sa harapan ng iba, inaalagaan niya lang ako. Pero sa tuwing ginagawa niya yon, madalas yung isa pa niyang kamay ay nandun na sa pribadong parte ng katawan ko. Madalas ang isa pa niyang kamay ay iba naman ang ginagawa. Hindi ko na alam kung ano ba ang pakiramdam ng mga oras na yon. Kung nagustuhan ko ba ang ginagawa niya sa aking katawan o kung ano ba. Basta, Mama Mia, ang tanda-tanda ko lang sa aking isipan ay sa tuwing tinatawag niya ako, ay lumalapit naman ako kaagad na tila ba ako ay nahipnotismo sa kanya. Yun lang po ang pumapasok sa isipan ko kapag pilit kong tinatandaan yung mga nangyari sa akin sa edad na yon. At sa tingin ko naman, wala naman akong maaalala na tuluyan niyang pinag-isa ang aming katawan. Sa tingin ko, wala naman pong panggagahasa na nangyari. At sigurado ako doon, Mama Mia. Sigurado ako kasi nung una po akong inangkin ng unang nakatalik ko, ay buo pa po ako. In short, Mama Mia, virgin pa po ako noong mga panahon na yon. Ang sumunod na nangyari ay nung 10 years old ako. Yung tito ko na kapatid na mismo ng mama ko, eto na. Bunso po siya ng aking ina. Hindi rin naman ako nagahasa nung mga panahon na yon kasi nakasigaw naman ako, Mama Mia. 10 years old pa ako kaya wala pa po akong experience na all the way na napasok. Kaya nung pinagtangkaan niya ako, ay napasigaw ako. Natakot siya, Mama Mia. Kaya naman tinigil niya ang ginagawa niya sa akin. Pero ang sabi niya, wag na wag daw akong magsusumbong kahit kanino. Kasi kung hindi, papatayin daw niya ako. Siguro nga napalakas ang pagsigaw ko noon. At siguro kaya ako napasigaw nung mga panahon na yon. Dahil alam ko na kung anong tawag doon sa ginagawa o gagawin niya pa lang sa akin. Marunong na akong matakot noon dahil siguro ay nagdadalagan na rin ako. Oo, Mama Mia. Hanggang sa pag-attempt lang naman ang nagawa ng tito kong iyon sa akin dahil natakot din naman siya at umalis at iniwanan ako. At the age of 12 ay nagsimula na akong magkaroon ng mga matitinding crush. At Mama Mia, pumasok ako sa mundo ng pakikipagrelasyon at the age of 14.
Yes, batang-bata pa kung tutuusin. Pero nung mga panahon na yon, alam na alam ko na ang salitang sex. Pero hindi ko pa yun ginagawa dahil tatatakot ako noon na baka ako ay mabuntis. Sobrang nakakatakot, Mama Mia, dahil lagi pong sinasabi sa akin ng lolo't lola ko, pati na rin ang mga tiyuhin ko, na baka mapatay nila ako kapag nagpabuntis ako ng maaga. Nagka-jowa ako nung 14 years old ako. Puro pa-intimate lang naman ang nangyayari sa amin. Mama Mia, natatakot ako nung mga panahon na yon. Kasi naniniwala ako dun sa probinsya namin. May mga nagsasabi kasi, Mama Mia, na mahakbangan mo lang yung ihi ng lalaki, mabubuntis ka na raw. Ganun po katindi ang paniniwala dun sa amin. Siguro sa mga bata. Kaya naman takot na takot talaga ako noon na maghubad ng lahat ng damit ko. Sobrang natatakot akong subukan ang pakikipagtalik. Lumipas ang ilang mga buwan. Nagpunta ako ng Maynila dahil kinuha na ako ng mama ko at ng napangasawa niya para sila na raw ang magpaaral sa akin. At the age of 15, kinuha ako ng mama ko. Pero hindi naman po ako nag-aral, Mama Mia. Hindi ko kasi dinala ang mga gamit ko para sa school. Kasi ang gusto ko doon ay magtrabaho na. Dati-rati kasi pangarap ko pong magtrabaho na agad, Mama Mia. Pangarap kong tumanda na agad, lumaki na agad para sarili ko na lang ang iisipin ko at hindi na yung ibang tao. Kaya nung sinabi sa akin ng mama ko at ng stepfather ko na papupuntahin nila ako ng Maynila para mag-aral, ay hindi na po ako nagdalawang isip na pumayag. Hindi dahil excited akong makapag-aral sa Maynila, kundi excited ako dahil pakiramdam ko ay makakahanap ako doon ng trabaho na magbibigay sa akin ng sapat na sweldo. Sa probinsya kasi, Mama Mia, mulat na po ako sa kung gaano kahirap kapag wala kang pera. Kung gaano kahirap ang buhay kapag walang laman ang bulsa mo. Hindi mo nakakain ang mga gusto mo. Oo nga, nakakakain ka naman. Pero yun lang pong mga pananim. Hindi yung mga gusto ng sikmura mo. Kaya naisip ko na magtrabaho na lang talaga para ako na ang maghanap ng pagkain para sa akin. Iniisip ko rin, Mama Mia, na baka yung mga magulang ko, yung stepfather ko at yung mama ko, kwentahan pa nila ako sa mga itutulong nila sa akin sa pagpapaaral. And yes, Mama Mia, nagtrabaho na nga ako. Dito ko rin nakilala ang unang lalaking pinagbigyan kong makadama ng aking katawan. May naging boyfriend po ako at may nangyari sa aming dalawa at siyang nakauna sa akin. Mama Mia, sa totoo lang, naging malakas ang loob ko noon na makipagtalik dahil pakiramdam ko may trabaho na ako. May pera na ako, kaya kung mabubuntis man ako, kakayanin ko ng buhayin ang anak ko. Kaya lang, Mama Mia, mula nung may mangyari po sa amin, ay naging malamig na siya. Hanggang sa nagkahiwalay na kami dahil nagkaroon po ako ng trabaho sa malayo. Natanggap po akong katulong sa isang pamilya na may kaya sa buhay. Mas malaki po ang kikitain ko sa pagkakatulong kaysa sa current kong trabaho nung mga panahon na yon. And take note, Mama Mia, 15 years old pa lang ako sa mga panahon na ito. At yung mga jowa ko niyan ay buwan lamang po ang itinatagal. May mga naging jowa ako pero wala namang nangyayari kaya
Ang ikukwento ko lang sa inyo ay yung mga lalaking nakarelasyon ko at humantong talaga sa pakikipagtalik ang namamagitan sa amin. Yung sumunod ay nagka-jowa ulit ako at Mama Mia, dahil nasubukan ko na ngang ibigay ang aking sarili sa isang lalaki, ay hindi na po ako natakot na ibigay ulit sa isa pa. Doon ko naisip, hindi pala totoo yung sabi-sabi sa probinsya. Hindi pala ibig sabihin may nakatali ka na mabubuntis ka na. Oo, Mama Mia. Ibinigay ko ulit sa panibagong boyfriend ko ang aking pagkababae. Pagkatapos ng ilang buwan ng aming relasyon ay nag-break din naman kami. Kasi sa mga panahon na ito, umalis na rin ako sa dati kong pinapasukan bilang kasambahay. Nagtrabaho ako sa isang factory, Mama Mia. Hindi naman po ito yung factory na malaki. Yun pong mga maliliit lang na factory. Yun pong, alam mong, hindi nagbabayad ng matinong buwis. Ganon. Kasi Mama Mia, 17 years old pa lamang ako noon, nakapasok na ako sa factory na yon. Walang masyadong hininging mga requirements sa akin. Pinapasok lang ako. Pero tuwing sweldo ay wala po akong payslip. Ang ginagawa ay pinapapirma po ako sa notebook. At dito sa pagtatrabaho ko sa factory na yon ay nakilala ko ang asawa ko. Ang lalaking aking pinakasalan at pinakisamahan. Gaya ng sabi ko, I was still 17 years old sa mga panahon na ito. Mapusok ako masyado. At buo na ang kaalaman ko sa salitang pakikipagtalik. Bukod sa buo ang kaalaman ko sa pakikipagtalik, Mama Mia, ay na-excite na rin talaga ako nung mga panahon na ito sa bagay na yon. Na tila ba isang ipinagbabawal na gamot ito na lagi kong hinahanap-hanap-hanap. Nagtanong ang asawa ko noon nung naging kaming dalawa na kung virgin pa raw ba ako. Mama Mia, hindi po ako nagkunwari sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Siguro kaya siya napatanong sa akin dahil ini-expect niya na dahil bata pa ako, baka buo pa ang pagkababae ko. Ayoko namang magsinungaling sa kanya dahil alam ko naman na malalaman din niya iyon. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi na ako virgin. Ikwinento ko rin sa kanya ang dalawang lalaking pinag-alayan ko ng aking pagkababae bago siya dumating sa aking buhay. Akala ko nga nung una, Mama Mia, ay hindi niya matatanggap yun at hihiwalayan niya ako. Pero nagulat ako dahil hindi naman naging issue sa kanya na hindi na ako virgin. Tinanggap niya ako ng buong buo. At nung nag-birthday na ako, at 18 years old na ako, ay nagdesisyon kaming dalawa na magsama na sa iisang bubong bilang mag-asawa. Ilang buwan lang matapos ng aming pagsasama ay nabuntis niya kaagad ako. 7 buwan matapos kong ipinanganak ang aming panganay, ay nabuntis na naman ako sa pangalawa naming anak, Mama Mia. Siguro dahil pareho kaming mga bata pa, amin pong hindi mapigilan ng aming mga sarili pagdating sa paghahanap ng sex. Oo, Mama Mia, halos magkasunod lang ang anak naming dalawa. After 7 months ng panganganak, nabuntis agad. At nung matapos ang pangalawa kong pagbubuntis, ay dito na po nagsimula ang mga kakaibang pagnanais ng aking katawan. Dito na nagsimula ang aking mga kalokohan.
Madali lang po akong ma-attract sa isang lalaki. Kahit pa nga hindi ko masyadong kakilala, Mama Mia, basta pinapakitaan niya ako ng motibo, ay madali po akong bumibigay. Kapag alam ko na ang isang lalaki ay may gusto sa akin, hindi ko napipigilan ang aking sariling landiin siya o di kaya naman ay pumatol sa panlalandi niya. Sa una ay hanggang tinginan lamang ang landian na yon. Mga malalagkit na tingin, mga malalagkit na ngiti, mga ngiting may kakaibang kahulugan. Hanggang doon lang. Pero makalipas lamang ang ilang oras o araw, eto na, tahasan na kaming naglalandian sa isa't isa. Hindi naman sa pagmamayabang, Mama Mia, pero maganda po naman talaga ako. Maraming nagsasabi sa akin na maganda daw talaga ako. Maputi ang kutis ko at matangos ang ilong ko kasi ang lola ko ay may lahi pong Kastila. Mama Mia, hindi lang po natatapos sa mga hindi kakilala ng asawa ko ang mga nilalandi ko. Ang isang kumpare rin ng asawa ko ay nalandi ko rin at may nangyari sa amin pero isang beses lang yun. At pawang tawag ng laman lang ang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng pagniniig dalawa. Para bang libog lang ang nararamdaman namin sa oras na yun. Hindi naman na naulit yun at pag nagkikita kami nung kumpare ng asawa ko ngayon ay parang walang nangyaring kinaiinitan naming dalawa. Parehas po naming kinalimutan yon dahil pareho din naman kaming may mga asawa na. Sumunod, Mama Mia, ay meron po akong manliligaw dati nung hindi ko pa po nakikilala yung asawa ko. Binasted ko ang lalaking ito dahil hindi ko type. Kaya lang, bigla kaming nagkaroon ng communication dalawa nung inad niya ako sa isang social media site. Mama Mia, ewan ko ba, pero nung makita ko siya at nakausap ko siya ulit, ay nag-iinit ako. At para bang na-challenge ako na makuha ang lalaking ito. Sabi niya kasi, sayang may asawa ka na. Kung sana wala pa. Ako naman, sina-challenge, ay sinabi kong, bakit? May makakapigil ba kapag may asawa na? Parang gano'n ang nangyari. And take note po, 2 ang anak ko nung nangyari ang lahat ng ito. Yung akin pong bunso ay magdadalawang taon pa lang nung mga panahon na yon. Sumunod na nangyari ay lumipat po kami ng tirahan. Tumira po kami sa isang compound. Yung marami ang nakatira sa loob ng isang gate na malaki. Mama Mia, dito po ako napabarkada, napasali sa sugalan at natukso ring gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Dahil meron po akong mga nakilala dito na mga kaibigan kong bago. Mama Mia, lalong dumami ang bisyo ko. Lumakas din akong mag-inom at nakakilala ulit ako ng isang lalaking hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Siya nga pala, Mama Mia, wala pong pangalan ng lalaki akong binabanggit kasi para sa akin, para lang naman silang dumaan sa buhay ko. Mama Mia, sa iisang compound na yon, wala pa po kaming 3 buwan doon, 2 lalaki na ang nakatalik ko. Ang isa doon ay nakarelasyon ko, samantalang ang isa naman ay dahil lang po sa tawag ng laman. Hindi ko alam, Mama Mia, sa tuwing inaatake po ako ng mga kakaibang imahinasyon ko,
ay hindi ko po napipigilan ang sarili ko. Ang tawag ng laman kapag pumapasok na sa utak ko ay parang nawawala po sa isipan ko ang aking asawa at mga anak. Hindi naman yung akong tipo na libog talaga at init na init talaga. Hindi naman ganon. Pero may mga pagkakataon lang talaga na pumapasok sa utak ko bigla. Yung parang gusto kong makipag-sex ng ibang lalaki. Mama Mia, sa totoo lang, kapag natatapos po ang mga pag-iinit na yon, ay nakakaramdam din naman ako ng takot. Takot dahil hindi ko na talaga makontrol ang aking sarili. Sa pagkakataon na to ay parang nakapitong lalaki na po ako. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon ako ng trabaho sa isang factory sa Cainta. At stay in ang trabaho na yun, Mama Mia. Ayaw ng asawa ko nung una pero sabi ko makakatulong din ito sa mga pangangailangan namin. Madaming lalaki akong nakasalamuha doon. Meron din namang mga nagpapahiwatig ng pagkagusto sa akin. At kapag nalalaman ko na may nagkakagusto sa akin, ewan ko pero sinasadya kong magpapansin. At kapag nakuha ko na ang kanilang pansin, Mama Mia, ay dun na may nangyayaring kakaiba. Hindi naman ako nalilibugan sa mga taong walang gusto sa akin. Sadyang yung utak ko lang talaga. Kapag may nakikita o may nararamdaman akong nagkakagusto sa akin ng isang tao, ay hindi ko rin maitatangging tila gusto ko siyang maikama. Nag-iisip ako noon, normal lang ba talaga na ganito ang isang tao o isang babae? Normal lang ba talaga na may mga pagnanasa ka, lalo na kapag nararamdaman mong gusto ka? At the age of 23, Mama Mia, ay ganun na po karami ang experiences ko. Dahil nga stay in kami doon sa trabaho namin, every Saturday ay pumupunta po kami sa mga bar at nagdi-disco. Siyempre, sa mga lugar na yon, rampant talaga ang halikan, lalong-lalo na ang kung ano-anong mga malalaswang mangyayari kapag lasing na ang mga tao. Pero ako naman, Mama Mia, hindi naman po ako nakikipag-anuhan lang kapag lasing ako. Sa totoo lang, mas gusto ko ngang makipagtalik kapag hindi po ako nakainom. Hindi ko talaga alam, para talaga akong may sakit sa pagkontrol ko sa sarili kong utak. Mama Mia, ang sumunod ko pong nakasama sa kama ay isang tomboy. Oo, kamay-kamay lang pero iniisip ko pa rin na may nangyari sa amin. Hanggang sa naging 9 na silang lalaki. At dahil doon, dahil nga medyo kumalat na rin siguro sa mga kalalakihan ang pagiging easy girl ko, ay umalis na ako sa trabaho. Gusto ko nang iwasan ng lahat. Bago ko pa maikama ang lahat ng lalaking kasamahan ko. At Mama Mia, lumipat ulit kami ng matitirhan. Pero bago pa kami nakalipat ay may isa pang bago doon sa compound na siyang nakasex ko po. Hindi lang isang beses tulad ng mga nangyayari sa iba. 2 beses may nangyari sa amin at ang hindi ko alam ay nabuntis pala niya ako. Siyempre, hindi ko inamin nung una sa asawa ko ang tungkol sa pagdadalang tao ko sa anak ng ibang lalaki. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at nanganak na ako. Habang lumalaki po yung bata ay hindi ako nakakatulog dahil hindi ako pinapatulog ng aking konsensya. Kaya nga noong nag-celebrate ang anak ko ng 1-year-old, ay naglakas loob akong magsabi sa asawa ko, Mama Mia, ang dinahilan ko sa kanya ay ang paggamit ko ng pinagbabawal na gamot.
Sabi ko sa kanya na dala ko sa init dahil sa bisyo kong iyon. Hindi ko inamin sa kanya ang lahat. Hindi ko inamin sa kanyang tungkol sa kumpare niya at ang tungkol sa iba pang mga lalaki. Itinago ko ang ibang detalye sa kanya. Kalakihan at karamihan sa mga detalye ay hindi niya alam at hanggang ngayon ay itinatago ko pa rin ito. Dahil sa pagsasabi ko sa asawa ko sa katotohanan na hindi niya anak yung bunso namin, ay nakipaghiwalay ako sa kanya, Mama Mia. Opo, ako pa ang makapal ang muka na nakipaghiwalay dahil alam ko naman na hindi niya deserve ang ganitong uri ng babae. Pero umayaw ang asawa ko. Sabi niya aayusin daw namin ang lahat dahil mahal na mahal daw niya ako. Mahal na rin daw niya yung bunso naming anak. Kaya aayusin daw namin ang lahat at hindi daw kami maghihiwalay. Sabi niya baliwala daw sa kanya ang kasalanan ko. Basta lang daw mangako akong magbabago ako. Mangako akong hindi na mauulit ito. Taong 2018 ay nagpakasal na kaming dalawa. Naisumpa ko rin noon na hindi na talaga ako manlalalaki at na magsisimula na ako ng isang bagong buhay. Dapat maging malinis na ang buhay ko at ang buhay namin ng pamilya ko kasi nga kasal na kami ng aking asawa. Akala ko mapapanindigan ko yun, Mama Mia, pero nagkamali na naman ako. Ewan ko, napakabilis ko rin talagang madala sa iba. Napabarkada na naman ako at napapainom na naman ng madalas, as in madalas. Ang asawa ko ay hindi na naman alam ang mga pinagagagawa ko. Hindi ko rin maintindihan sa asawa ko, Mama Mia. Alam ko na o alam na niya na niloko ko siya, na pinagtaksilan ko siya. Pero bakit parang buong buo pa rin ang tiwala niya sa akin? Oo, kapag nagpapaalam ako at sinasabi kong umuuwi ako sa bahay ng lola ko o di kaya naman ay pumupunta ako sa kaibigan ko ay pinapayagan pa rin niya ako. Ang hindi niya alam ay hindi naman kaibigan o kamag-anak ang pinupuntahan ko kundi ibang lalaki. Nagkaroon na naman ako ng lalaki, Mama Mia. At tumagal ng 2 years mahigit ang kalokohan ko. At ang lalaki pong ito, aaminin ko po na nagkaroon po talaga siya ng puwang dito sa puso ko. In short, minahal ko siya. Sobrang init niya at nasasabayan niya po lahat ng trip ko. Kung saan-saan may nangyayari sa amin, Mama Mia. Minsan sa gilid ng creek, minsan sa damuhan sa likod ng bahay nila. Minsan sa bahay namin kapag walang tao at minsan naman sa bahay nila kapag tulog na ang lahat. Umaakyat po ako doon. Nakakaakyat po ako kasi kaibigan ko naman ang lahat ng kapamilya niya. In short, Mama Mia, dun lang ako na-satisfied sa lalaking ito dahil binalik-balikan ko siya. Mahigit 2 taon ang inabot ng relasyon namin. At lahat ng yun ay panakaw lamang. Kaya masyadong mainit ang bawat tagpo. Mama Mia, kampante na rin ako nung mga panahon na yun na hindi na mauulit ang pagbubuntis ko nang wala sa oras dahil naka-injectable na ako. May time din na pumunta siya sa bahay na para bang hindi kami natatakot. Pero Mama Mia, dumating din yung araw na nahimasmasan ako. Umayos ako. Nakipag-break ako sa kanya at doon ay may nakilala ulit ako na nagkagusto sa akin at may nangyari ulit sa amin. Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabuking ako ng aking asawa. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sabi ko may sakit na ako. At napakadumi ko ng babae at hindi na ako nababagay sa kanya.
Grabe ang intense ng hulihan namin noon. Kasi Mama Mia, yung bagong lalaki ko po noong mga panahon na yon ay kaharap lang ng bahay na tinitirhan namin, yung bahay nila. Bata pa po yung lalaki, 23 years old, at ako naman ay 31 na nung mga panahon na yon. Pero kahit nahuli kami ng asawa ko, kahit na medyo nagkagulo pa noon Mama Mia, ay tinanggap ulit ako ng aking asawa. Malalaki na raw kasi ang mga anak namin. Sabi niya, ayaw niya raw na mabroken ang family namin. Dun ko napansin at nalaman na mahal ako ng aking asawa. Mama Mia, sa totoo lang, dinahilan ko rin noon sa sarili ko na baka kaya ako ganito dahil sa mga pagkukulang ng asawa ko. Oo nga't nagpo-provide siya. Oo nga't mahal niya ako. Oo nga't hindi siya nangangaliwa. Pero, hindi po siya sweet. Pinapayagan niya rin ako sa lahat ng gusto ko at para bang hindi siya nagsiselos. So pakiramdam ko Mama Mia, wala siyang pakialam kahit na anong nangyayari sa buhay ko. Pero nung tinanggap niya ulit ako pagkatapos ng malaking bukingan at hulihan na yon, dito ko napagtanto na dahilan ko lang pala ang lahat ng yon Mama Mia. Dahilan ko lang pala ang lahat ng yon para ma-justify ang pagiging malandi ko. Sa totoo lang, oo, tanggap ko. Tanggap ko kung tawagin ninyo akong malandi at daig ko pa yung pokpok. Buti pa yung pokpok nagpapabayad samantalang ako naman binibigay ng libre. Hindi ko na alam noon kung ano ang itawag sa akin. Mama Mia, nagsimula ulit kami ng aking asawa. Dahil sa pagmamahal sa akin ng asawa ko at sa kagustuhan niyang hindi masira ang aming pamilya, ay pumayag ako. Pumayag akong huwag kaming maghiwalay. Pero Mama Mia, sabi ko sa kanya, bago kami magkaayos, ay may ibibigay muna ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, kailangan niya munang makabawi sa lahat ng mga kasalanan ko. Kaya naman, inalok ko po siya ng isang bagay na nung una ay natigagal siya at natulala nung sabihin ko sa kanya. Meron kasi akong isang kaibigang babae. May gusto po siya sa asawa ko. Dahil nga sa aming lifestyle ng mga kaibigan ko, ay nasasabi namin ng malaya ang aming mga damdamin sa isa't isa. At nasabi at nabanggit nga niya sa akin ang pagkakaroon niya ng crush sa aking asawa. Well, sino ba naman ang hindi magkakaroon ng crush sa asawa ko? Bukod sa gwapo, maganda pa ang pangangatawan. Tapos, mahilig pa siyang mag-basketball at kilala pa siya sa lugar namin bilang nag-MVP sa mga paliga. Mama Mia, dahil sa pagbabasketball ng asawa ko, dito tumatak sa kaibigan ko ang itsura niya. Lagi niyang sinasabi na ang gwapo raw ng asawa ko. Ang hot daw tignan. Kaya naman, nung maisip ko yun, sinabi kong deserve din naman ng asawa ko na makaganti sa akin, di ba? O kahit makabawi man lang ng konti. Kaya inalok ko siya, Mama Mia. Inalok ko siya na magtatluhan kami kasama ang kaibigan kong babae. Naguluhan ang aking asawa. Hindi po siya nakapagsalita. Nakita ko pong natulala siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako magagalit. Sabi ko sa kanya, kailangan niya lang makaramdam na kahit papaano ay nakabawi siya. At baka kapag nalaman ko rin sa sarili kong nakabawi na ang asawa ko, baka tuluyan na akong tumino.
Baka tuluyan ko nang maisip na deserve ko rin ang aking asawa. Sa totoo lang, Mama Mia, ang aking asawa po ay tila isang lalaking pinapangarap ng kahit na sinong matinong babae. Mabait kasi talaga siya. Kaya naman, nung inalok ko yun sa kanya, nung una ay hindi siya pumayag. Pero nakiusap ako sa kanya. Sabi ko, malaki na ang pagkakasala ko, kaya kailangan ng makabawi. Hindi mo naman kailangang bumawi eh. Kailangan. Baka ito ang maging dahilan para maisip kong karapat dapat din ako para sa'yo. Kaya naman sabi niya, sige. Weekend nung iset namin ang pangyayaring iyon. Sinadya talaga namin na ibigay muna o ipabakasyon muna ng ilang araw ang mga bata dun sa mga magulang ng asawa ko. Hinatid namin ang mga bata doon Friday night after naming maghapunan. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay dumating na ang kaibigan kong babae. Nag-inuman muna kami para magkaroon ng lakas ng loob. Nung nag-uumpisa na ang lahat, ay nakita ko naman na tumatalab din sa asawa ko ang plano ko. Nakita kong nag-iinit din siya. Yung pag-iinit na hindi katulad nung kaming dalawa lang. Parang extra ang pag-iinit na yon. Kaya lang ako, Mama Mia, kahit sa dinami-dami ng lalaking naikama ko, ay hindi ko po kayang sikmurain yung tatluhan. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na lang ako sa kwarto at nahiga. So silang dalawa lang ang naiwan sa sala at rinig na rinig ko ang nangyayari sa kanilang dalawa. Ayoko po silang makita na nag-aanuhan. Oo, Mama Mia, nasasaktan po ang aking puso o ang aking ego. Oo, medyo nasaktan ako kaya pumasok ako sa loob ng kwarto. Pagkatapos nun ay parang walang nangyari. Oo, medyo may ilangan pero kinakaya naman namin na maging normal ang lahat. Mama Mia, ang hindi ko alam, yun pala ang bagay na mas lalong magpapagulo sa utak at isip ng asawa ko. Dahil mula nga noong may nangyari sa kanilang dalawa ng aking kaibigan, ay madalas ko na po siyang nakikitang tulala. Marahil ay hindi na niya naiintindihan ang mga nangyayari sa aming pagsasama. Pero, ang hindi ko alam, na sa kabila pala ng pagiging tulala niya, ay may lihim din pala siya na itinatago sa akin. Isang lihim na natuklasan ko rin naman kalaunan. Lihim pala siyang nakikipagtagpo sa ex niya. At may nangyayari pala sa kanilang dalawa, Mama Mia. Noong nahuli ko yun ay hindi po ako nagsalita. Pinakita ko lang sa kanya ang mga nakalap kong ebidensya. Dun niya inamin sa akin na oo, hindi lang sila basta-bastang nagkikita ng ex niya. May nangyayari din sa kanilang dalawa. Sabi niya, ginawa lang daw niya yun dahil gusto niyang alamin sa kanyang sarili kung hindi na daw niya talaga ako mahal. Gusto daw niyang alamin kung hindi ko rin daw ba siya mahal kaya ako nagagawang makipag-sex sa iba. Pero nalaman niya, Mama Mia, na sobra pa rin pala niya akong mahal. Nalaman niya rin na posible palang makikipagtalik ka sa iba habang ibang tao ang mahal mo. Kung tinatanong niyo kung paano ko po siya nahuli dahil po sa Google Maps, nakita ko doon ang mga lugar na pinupuntahan niya. Nakita ko na yun ang lugar na pinagtatrabahuan ng ex niya. 2 months pa lang may nangyayari sa kanila. December iyon nang mahuli ko silang dalawa. Grabe ang sakit, Mama Mia.
Di ko maintindihan. Pero para po akong pinagbagsakan ng buong mundo. Ngaya lang sa kabila noon ay may nararamdaman din po akong kasiyahan. Unang-una, masaya ako dahil pakiramdam ko ay nakaganti na talaga ng tuluyan ng asawa ko sa akin. Pangalawa, masaya ako dahil pakiramdam ko nakahanap siya ng babaeng deserve niya. Gusto ko na silang dalawa na lang. Gusto ko na magbalikan na lang sila. Pero nung matapos ang komprontasyon namin ng asawa ko ay nagmakaawa siya sa akin, Mama Mia. Sabi niya, hindi daw niya kakayanin kung mawawala ako at ang mga anak namin sa piling niya. At ako naman ay naisip kong ayokong dumating sa point na magsisi ako o huli na kapag nalaman ko na mahal ko pala ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ang dami-dami kong kasalanan sa kanya. May mga bagay na hindi ko pa talaga masabi ng tuluyan. Sabi ko rin, hindi naman ako galit dahil nakipag-anuhan siya sa ex niya. Hindi ako galit dahil marahil kabayaran lang yun ng mga kasalanan ko. At deserve naman niya yung isang babaeng buong buo ang magiging pagmamahal sa kanya. Hindi isang babae na pwede siyang lukohin. Hindi isang babae na paulit-ulit siyang iniiputan sa ulo. Pero sabi niya wala na raw siyang ibang nakikitang kasamang tumanda kundi ako lang. In short, nagkaayos kami, Mama Mia. At dahil doon ay nagdesisyon akong mag-abroad na lamang. Inasikaso ko ang mga papeles ko hanggang sa makalipad na nga ako. Nag-abroad ako bilang isang DH. Sobrang okay na kaming dalawa. Hawak ko ang Facebook account niya dahil sabi niya, hawak ko ang Facebook account niya nang hindi niya nalalaman. Kinuha ko iyon ang password at ang logins bago pa ako umalis ng bansa. At masasabi kong wala na po siya talagang ginagawang kalokohan. At alam ko, Mama Mia, kasi napakabait naman talaga ng asawa ko. Yung mga nagawa niya lang dati ay nagawa niya lang dahil din sa pagkakamali ko. Ang asawa ko po yung tipo ng tao na kapag iniwan mo sa tabi ng kalsada, pagbalik mo maya-maya ay andun pa rin at naghihintay. Nakagawa lang siya ng kasalanan sa pagtutulak na ginawa ko o dahil masyado siyang naguguluhan sa aming sitwasyon. Pero hindi naman talaga babaero ang asawa ko eh. Hindi siya bastos at lalong hindi siya mahilig makipaglandian o makipagkaibigan sa ibang babae. Sa totoo niyan, idol nga siya ng mga pinsan ko. Mahal na mahal din siya ng bawat kamag-anak ko. Walang kaaway ang asawa ko dahil mabait. Pero Mama Mia, dito po sa abroad ay may nakilala na naman akong lalaki. At oo, hindi ko naman naiwasan na nakipag-sex din ulit ako sa kanya. Pero Mama Mia, hindi ko po alam. Wala naman akong pag-iinit na nararamdaman sa kanya. Talagang yung utak ko lang ang may problema. Hindi ko ma-control. After nung pagtatalik namin ay sure na ako na hindi na mauulit yon. Kasi alam kong wala akong feelings na nararamdaman. Mama Mia, sa Hong Kong po ako napadpad. Malaya ang mga tao dito sa Hong Kong. Sa sarili ko, sigurado talaga ako na kapag may nakakaanuhan nako, isang beses lang. Kasi wala namang love na involved eh. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan, Mama Mia. Kasi yung lalaking nakaanuhan ko po, yung boarding house nila, dun po kami tumatambay ng mga kasamahan ko sa trabaho kapag off days namin. Para mag-inuman at magpahinga. Minsan iniisip kong i-block na lang siya at hindi na tumambay doon sa tinatambayan namin para makaiwas ako. Mama Mia,
ganun po ang ginawa ko. Oo, sa ngayon, wala pa pong ibang lalaki akong nakaanuhan. Kasi pinilit ko na po talagang iwasan. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na talagang gawin ito. Kailangan ko nang umiwas ng tuluyan, Mama Mia. Nasa ibang bansa pa rin ako ngayon. Nasa Hong Kong pa rin ako. Tawagin niyo na lang akong pokpok, malandi, haliparot, at babaeng walang kakontentuhan. Dahil kahit ako, Mama Mia, yun ang mga salitang ginagawa kong paglalarawan sa sarili ko. Mama Mia, gusto ko po talagang magpatingin sa isang doktor para malaman kung ano ba talagang meron ako. Dahil may napakinggan ako ditong storya sa iyong programa tungkol sa isang babaeng may sakit ng pagkamanyak. Please, Mama Mia, sabihin niyo po sa akin at isi-search ko na lang po kung ano ba ang pangalan ng sakit ko. Iniisip kong magsi-self-medication na lang muna ako kasi nahihiya din akong magpatingin sa doktor eh. Iniisip ko na baka kaya kong solusyonan ito kapag alam ko kung anong problema ko. Alam ko yung sender noon, Mama Mia, ay may gamot pala ang pagkamanyak na yon at naiiwasan niya. Sa ngayon ay nakokonsensya pa rin ako. Nahihiya po ako. Ni halos hindi po ako dumadaldal sa iba kong mga kaibigan eh. Dahil kinakahiya ko po ang sarili ko. Nahihiya din po akong tumawag sa Panginoon. Kasi kahit ako, sinusuka ko na rin ang aking sarili. Mama Mia, hindi pa naman po umaabot sa part na pinipili ko o gustuhin ko ng kitlin ang sarili kong buhay. Pero sa ngayon, natatakot po ako sa karma. Ano po bang pwedeng maging karma sa akin? Siguro pag may karma, Mama Mia, at alam kong magiging matindi yun kasi mga matitindi din naman ang ginawa ko, ay baka hindi na ako mag-atubiling tapusin ang sarili kong buhay. Sa ngayon, nilalabanan ko na lamang po ang konsensya ko kasi kailangan kong magtrabaho dito para sa mga anak ko. Mama Mia, matino naman po ako pagdating sa pera. Lahat naman talaga para sa pamilya at mga anak ko, pati na rin sa asawa ko. Lahat yun para sa kanila at hindi nga ako bumibili ng mga kailangan o mga luho ko. Para sa kanila lang ang pagsusumikap ko dito. Eto lang talaga. Eto lang talagang utak ko na kapag umandar na ay hindi ko na napipigilan. Mama Mia, sana po ay mapagaan po ninyo itong loob ko. Magbabasa po ako ng mga comments, Mama Mia, pag na-ere mo na po ito. Free po kayong magsalita ng masakit sa akin para din magising ako sa mga nangyayari. And at the same time, baka ito ang magiging paraan para maunawaan ko rin ang aking sarili. Sana po, Mama Mia, naunawaan nyo itong storya ko. Baka po itong nararamdaman ko, ay baka ganito talaga ako. Malandi lang talaga ako, maharot, o kung ano-ano pa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Sa kasalukuyan ay 34 years old na ako at naka-10 lalaki na po ako sa buhay ko at isang tomboy. Payuhan mo ako, Mama Mia, at sa mga nakikinig ngayon, sana ay tulungan niyo akong ipagdasal dahil ako nahihiya na akong lumapit sa kanya. Nahihirapan na talaga ako at inisip ko na itong pagpapadala ko ng kwento sa iyo, Mama Mia, ay baka magiging solusyon ng problema ko para kako mailabas ko ng buong buo ang kwento ko. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ayos ng storya ko kung kailangang ayusin. Basta ang importanteng pangyayari, sana ay walang mabago, Mama Mia. Baka meron pong makapagpayo sa akin sa comment section kung ano ang gagawin ko. Aabangan ko po ang pag-ere mo ng aking kwento. Maraming salamat at hanggang dito na lamang.
Lubos na gumagalang, MJ. Ano? Sa totoo lang, MJ, nahirapan po ako sa storya mo, medyo may mga part siya na parang nagja-jump tapos babalik na naman, nagja-jump tapos babalik na naman. Medyo nahirapan ako sa story mo pero na-carry din naman na naitawid din naman natin at sana nga'y naitawid ko ng maayos at naintindihan ng mga tagapakinig natin. Sana nga mag-comment kayo diyan kung naintindihan niyo ba. Charot. Anyways, ang tanong mo, ano bang tawag sa sakit mo? Hindi ko masasabi kung anong tawag sa sakit mo dahil hindi naman po ako doktor. Wala naman akong karapatan na mag-diagnose sa'yo. Pero kung yung tanong mo yung isang babae na dati nating kwento, actually kahapon, 'di ba? May kwento din tayo. Pero hindi yung kwento natin kahapon ang narinig niya. Kasi kahapon ba 'yun? Oo, parang kahapon 'yun. Kahapon ba 'yun? Tingnan ko nga. Ito yung ito yung suot ko. Ibig sabihin, isang recording lang yon. Pero, basta, hindi yun ang narinig niya. Yung mga dati pa, ang dami na nating naitampok na kwento na parang may pagkakapareho ng tema. So, doon sa kwentong iyon, nymphomaniac yung babae. Hindi ko sinasabing ganun ka ha, dahil baka may ibang tawag sa sakit mo, may ibang tawag sa kondisyon mo. Dahil sabi mo naman, di naman nagiinit ang iyong katawan, sadyang yung utak mo lang talaga. Hindi ko alam kung ano ang tawag kasi hindi ako doktor. Ang gawin mo, mag-research ka na lang, may phone ka naman, 'di ba? Download mo si ChatGPT. Tapos ilagay mo doon lahat ng symptoms mo. Baka may makapagsabi sa iyo or mas mabuti na ang i-research mo ay psychologist o psychiatrist na malapit sa iyo. Alam ko, naiintindihan ko na nahihiya ka dahil sa mga pinagdaanan mo, mga pinaggagawa mo. Pero, hanggang kailan ka ba mahihiya kapag lunod na lunod ka na? Kapag dumating ka na sa point na sabi mo nga, baka hindi mo na mapigilan ang sarili mo at maisip mo ng kitlin ang sarili mong buhay? Ganun ba ang gusto mo? Sana wag umabot sa ganun bago ka humingi ng tulong. Well, as much as na-appreciate ko ang pag-share mo ng iyong storya dito sa ating programa, na-appreciate ko dahil may tiwala ka sa akin, may tiwala ka dito sa platform natin. Pero, ang mas kailangan mo ngayon, hindi yung pag-share mo ng iyong problema, ng iyong sakit dito sa atin dahil wala naman po akong karapatan na mag-diagnose sa'yo. Iba, doktor talaga, psychiatrist or psychologist ang may ang may alam sa kondisyon mo o kung wala silang alam, sila ang magre-refer sa iyo sa tamang tao at sa tamang doktor na pwedeng pagsabihan mo o konsultahin mo sa iyong nararamdaman, sa iyong mga naiisip at sa iyong mga nararanasan at hindi ako. Okay? Hindi ko naman sinasabing mali ang ginawa mong pag-share sa atin dahil nga na-advisean kita ngayon, 'di ba, na mag-ano ka sa ibang doktor o sa isang doktor. Hindi ko naman sinasabing ang totoo nga niyan, natutuwa akong nag-send ka dahil may pang-content ako, 'di ba? 'Yon. Ano na tayo dito, real talk na tayo dito. Nagpapasalamat ako pero sana talaga lumapit ka sa totoong doktor, girl, MJ. Maawa ka sa sarili mo. At hindi lang sa sarili mo kundi sa mga anak mo. Paano kung namamana pa lang sakit na yan? Paano kung may isa sa mga anak mo ang magkaganyan? Anong may a-advise mo? Paano kanya lalapitan? Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob kung ang nanay nga niya ay nagpapatalo sa hiya? Huwag kang magpatalo sa hiya, MJ. Ang mga doktor ay meron naman yang doctor and patient confidentiality agreement. Parang ganon. Parang sa pari, kapag nangungumpisal ka, hindi pwedeng i-chismis ng pari sa iba. Ganon din yung doktor. Meron silang moral clause na ganon. Kapag nilabag nila yun, pwede silang mawalan ng lisensya na makapag-practice. Kaya, hindi nila ipagsasabihan. At saka, sa dinami-dami nilang pasyente, sa tingin mo ba, wala pang pareho ng case mo na nagpakonsulta sa kanila?
For sure, meron na yan. Kaya wag kang mahiya. Silang may alam kung ano ang dapat mong gawin, kung meron bang gamot. Kasi yung kwento natin yesterday, walang gamot yun eh. 'Di ba? Sabi ng nagpakonsulta sila talaga sa isang sex doctor, I think. Walang gamot, parang compromise lang, parang support lang. So kailangan mo 'yan. Kailangan mo rin 'yan na pagkatapos mong ma-diagnose niyan, sabihin mo sa asawa mo kasi kailangan mo ng support system. At sa tingin ko naman, mahal ka talaga ng asawa mo kasi kahit anong, 'di ba? Kahit anong natuklasan niya, matindi na 'yun eh, yung nalaman niyang hindi niya anak yung bunso ninyo, matindi na 'yun. Pero tinanggap ka pa rin niya. Ako, malaki talaga ang tsansa na suportahan ka niya sa pagpapagaling mo. MJ, please, wag kang mag-depend o makadepende sa sasabihin ko at sasabihin ng iba dyan sa comment section. Wag. Kasi alam ko, meron dyan magsasabing malandi ka, ano ka, 'di ba? May sakit ka, may ganun. May mga magsasabi talaga ng mga hindi magaganda. Wag mong ipifeed sa utak mo yung gano'n na, ganito talaga ako, malandi talaga ako, maharot talaga ako, ano talaga ako, ganito. Wag mong ipifeed sa utak mo yun. Kasi kapag pinifeed mo yun sa utak mo, parang tinatanggap mo na lang na ganun ka. So, hinahayaan mo na lang, wala kang ginagawa para mabago yan. Please, may mga anak ka. Nawa ka sa mga anak mo at magpa-check up ka sana, MJ. Okay? Ha? Huwag kang matakot, girl. Huwag kang matakot magpa-check up. May cellphone ka, nakapag-send ka sa akin, makakapag-search ka. Psychologist and psychiatrist near me. Ganon. Yun ang isi-search mo sa Google. O di Google. O di kaya naman ay, i-search mo yung kondisyon mo, kung sinong doktor na malapit sa'yo ang pwede mong lapitan. Wag mong sosolohin kung ano man yung nararamdaman mo. Dahil baka umabot sa puntong magkaroon ka na ng isang sakit na talagang lubhang nakakahawa. Paano kung magka-HIV ka? Paano kung mahulog yan sa AIDS? Paano yun? Hindi mas malaking problema, mas malalang problema. Tapos paano kung umuwi ka, magbakasyon ka, tapos nahawaan mo yung asawa mo? Di ba? Malaking problema yun. So, ang gawin mo, please, magpa-check up ka. Alam mo sa sarili mong may mali. Pero kapag wala kang ginagawa para maituwid yung mali, magiging malaking problema at dagok yun sa hinaharap. Huwag mo munang isipin yung mga karma sa ginawa mo. Huwag mo munang gawin yun. Ang isipin mo muna ngayon ay magpagaling. One problem at a time. Okay? Huwag kasi komplikado yung problema mo eh. Komplikado ang sitwasyon mo. So, you have to do the most important thing first. Yan ay ma-diagnose ka ng tamang doktor para mapayuhan ka, mabigyan ka ng tamang solusyon at tamang paraan o gamot dyan sa sakit mo. Okay? Ayos ba yun, MJ? Sa mga nakikinig ngayon, alam kong medyo, kayo, nawindang. So please, be gentle with your comment ha, dahil alam natin na meron talagang sakit itong si MJ. So be gentle with your comments sa baba. And sana tulungan nyo rin akong hikayatin tong babaeng tong magpa-check up na. At syempre, like and share this video. At huwag nyo rin kakalimutan na kapag nakapag-like and share na kayo, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel at mag-click ng notification bell. At isubscribe nyo na rin ang isa pa nating channel, ang Encounters with Mama Mia. Andyan po sa baba yung ating link. Encounters, ENCOUNTERS. Encounters with Mama Mia o pagtatagpo with Mama Mia. Encounters lang, di pagtatagpo. Ayan, i-search nyo na lang yung ating tawag dyan, link na nasa baba. Search nyo sa URL nyo at pakisubscribe. Kahit na wala pa yung masyadong upload dyan, ay nako, sa susunod, lalagyan na natin yan ng mga uploads. Kaya sana maging patience kayo kay Mama Mia ninyo, okay? At syempre, bago tayo tuluyang umalis, hello muna ako sa ating mga suki na talagang hindi na kontento sa pag-subscribe at nagpa-member pa. Dahil dyan, I love you.
Ganon. Hello ako sa ating mga members na lagi tayong sinusuportahan. Ang pinakabago sa kanilang lahat ay si Evelyn Kawit. Maraming salamat. Colleen Bueno, Janice Linian, Nits Pabualan, Maria Elena Abe. Hello rin ako kay Maureen Tugab, kay Gimaras Girl, kay Easy Gale, kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat. Charot. Hi din ako sa ating mga suki na kahit hindi nakapagpa-members, nakasubscribe naman at laging nakikinig sa atin. Hello ako kay Jennifer Lingasa. Maraming salamat. Hi din ako kay Julieta Estralobio, Nika Nix, Evelyn Gausin, maraming thank you. Aurora Intis, maraming salamat. Sabi niya, bakit walang sounds? Merong sounds yan, i-refresh mo. Hi din ako kay Christina Season, maraming salamat. And Ruby Ramos, Laureline Hora, maraming thank you sa'yo. Janice Rosalada, and Marvy Montesilio. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagmamahal. Kung kayo po ay nag-curious sa ating membership, ano ba yung member na yan, Mama Mia? Meron pong button sa baba, either join or be a member. Click nyo lang po yan at malalaman nyo na kung paano ba magpapa-member dito sa ating program at sa ating channel. Muli ako ay nagpapasalamat. Kung may sarili po kayong kwento na nais nyong i-share sa atin, huwag po kayong mahihiya dahil hindi po tayo judgmental dito. Pwede po kayong mag-send. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat at kahit na weekend ay nandito kayo, mahal na mahal ko po kayo at salamat po sa pagmamahal at suporta. Mwah! Bye-bye! Ingat po! Paalam!